Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po doon sa minomonitor nga nating bagyo. Nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung ating binabantayan sa ating advanced weather forecast nung mga nakaraang araw pa. Sa ngayon nga po, ito po ay didikit dito nga po sa may parte ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At asahan natin yung mga magiging pag-ulan sa may western section ng ating bansa dahil hahatakin po niyan yung southwest monsoon o yung habagat. Kaya maghanda na nga po tayo sa mga posibleng pag-ulan. Sa ngayon nga po, mananatiling maayos at magandang lagay ng panahon. Asahan natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa western section ng ating bansa dahil po yan sa habagat at dito naman po sa may parte ng Metro Manila, yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan, dulot naman po yan ng ating thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po by June 20, nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at pagdating nga po ng gabi, dahan-dahan na po yan na didikit sa ating power line. Habang nasa labas pa po yan ng ating bansa, expected natin may mga pagulan sa may parte nga po ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng June 21, ito po ay nasa labas pa rin ng ating bansa pero pagdating po ng gabi, asahan nga po natin na ito po by afternoon or evening ay papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility at makikita naman po natin na posible nga po niya hatakin yung southwest monsoon o yung habagat na magdudulot nga po ng pagulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng June 22, so expected nga po natin by June 22, nasa may na po yan ng eastern section ng Aurora. At ito nga po kung mapapansin natin ay lalakas bilang isang typhoon category at bahagyang didikit nga po yan sa ating kalupaan. At expected nga po natin yung mga pagulan, lalong-lalo po yan pagdating ng hapon at ng gabi. Pagdating nga po ng June 22 ng gabi, ito po ay nasa northeastern portion na nga po ng Northern Luzon. At pagdating po ng 23 ng umaga, ito po ay almost stationary. At pagdating naman po ng gabi, kung mapapansin nga po natin, mas didikit nga po yung bagyo na ito sa may parte nga po ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Abot po niyan ng malakas na hangin itong si posibleng typhoon na ating minomonitor ngayon sa ating bansa. Pero again, inuulit natin, since malayo pa po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yung ating nakikita pa ngayon sa ating forecast track nitong posibleng didikit sa ating bansa. Posibleng mas lumayo pa yan or depende po kung magkakaroon ng high pressure area sa may parte ng Japan or ng China, posible nga po yan mas bumaba pa. At dito nga po muna sa pinaka-prediction o forecast track ng European Center, ito po ay posibleng didikit lamang dito sa may parte ng extreme Northern Luzon. At asahan natin na tataas ang magkakaroon niya ng storm wind signal dito nga po sa may parte ng extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon at eastern section ng Central Luzon. Possible nga po yung hanggang storm wind signal number 3 kung mas magtutuloy nga yung pagdikit nitong bagyo na makakaapekto sa ating bansa. By June 24 ng gabi, dahan-dahan na po yan mag-re-recurve. At pagdating naman po ng June 25, ito po ay bahagyang babagal. At pagdating ng June 25 ng gabi, ayan po ay papalayo na ng ating kalupaan. At pagdating naman ng June 26 ng umaga, ito po ay nasa eastern section na ng Taiwan. At pagdating nga po ng June 26 ng gabi,
ito po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan nga pong bubugso yung ating habagat na makakapekto sa ating bansa at magdudulot nga po ng pagulan. Kaya ba yung paghahanda na muli sa ating mga kababayan dahil nga po posible na naman tayo makaranas ng mga pag-ulan at mga pagbaha at pagguho ng lupa. By June 28 naman, so expected na natin by June 28, tuloy-tuloy po magkakaroon ng mga posibleng pagulan sa western section ng ating bansa. At pagdating naman po ng gabi, magkakaroon ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may parting Mindanao. By June 29, asahan natin mataas pa rin ang tsansa ng pagulan at kung mapapansin naman po natin, yung low pressure area na mabubuo ay mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo. By June 30, asahan natin magiging maulan nga po sa ating bansa at pagdating nga po ng June 30 ng gabi, expected pa rin po natin na magiging maulan sa ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast o advanced prediction is a possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung magiging posibleng galaw o senaryo nitong bagyo na ating minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.